Kahit na OFW ka pa rin, di tulad ko half Japanese. Japanese na napanis. Charot. Hindi man ganyan ang mga ugali ng mga Japanese. Nice man sila na person. Murag gidemonyo man ang attitude mo, ante. Pangamuyo lang takati ha. Kay murag gisaniban ka ng masamang espiritu ba? Yo, what's up Coconut sister? For today's kaganapan, itong buhay natin dito bilang isang katulong sa Jumirika. Unahan ko na kayo kay sabihin nyo na naman katulong ako dito. Kay tinuod naman yun, sis. Kay hindi ko naman yan ikahiya. Wala na tayong magagawa dyan, sis. Kaya yan man ang tinadhana sa atin ni Papa Jiba. Mag-rest muna ako mga ka-sister sa aking pagiging magsasaka dito. Focus muna tayo dito sa ating kusina ba? Kay may magdalaw man sa akin dito mamaya. Day off niya kasi ngayon mga ka-sister. Kaya pagluto natin siya ng paksiw na isda. Minsan man lang siya mag-request, no? Kaya sige na, pagbigyan natin ang hiling. Kay nice man siya na person, sis. Kapag nice man ka na person, no? Kay pagluto pa kita, sis. Pag gidemonyo ka, kay gidemonyo man ako. Charot. So anyway, by the way, highway, no? Ito man ang way ko ng pagluto ko ng isda, no? I love to put a lot of garlic and onion ba at saka luya. First, naglagay muna ako ng mga panahog sa ibaba niya. Tsaka ako gibutang ang fish. Kung iba man ang imong nga way sa pagluto sa imong paksiw, ba iba man ang ating version sa pagluluto, no? So anyway, by the way, highway, i-add na natin yung the rest ng ating mga panahog. Buti na lang talaga mga ka-sister, may nagbigay sa amin ng sili. At ito nga, at nilagay ko na rin sa paksiw kay sayang man. Masarap man ito na klase ng sili, hindi siya maanghang. Favorite man natin ito na paksiw, no? Pero hindi lang talaga ako makakain ng marami kay gina-acid man ta, sis. Kaya lahat ito mamaya ay ipapauwi ko din kay madam. Sa kanya man yan na isda, sis. Niluto ko lang. Magbasa man tayo ng mga comment ninyo mga ka-sister. Hapon ba? Sige kog basa sa mga comment. Sige man kog kadlaw, sis. Dahil sa mga komento nyo, no, napa-private talaga ng account si auntie. Shout out nga pala dito kay Zester Jenny. Si auntie mo, sis, parang kapitbahay mo lang. Kay alam pa niya lahat ng pagkatao mo. At siyang CCTV ng buhay mo, sister. Haha, mabuhay ka, ante. Pag ito talaga si auntie ang kapitbahay mo, no? Parang gusto mo na lang lumipat sa ibang lugar. Ay, perteng, pagkababaon man. Ito talaga yung klase ng tao na kailangan mong rebukin. Kay gisaniban man, sis. Damo man siguro nga masamang espiritu sumanib kay auntie. Shout out sa'yo ka Sister Belle. Kay nagtanong man siya kay auntie. Anong klaseng apam daw ang friend mo, auntie? Isa ka rin naman daw na Pinay. Hindi kasali ka din dun sa mga Pinay na sinabi mong uneducated. Ang damay ka pa talaga, no? O bago natin ipagpatuloy, ito muna ang aking paksiw. Suday? Paksiw ang ulam natin, Mortores Berio. Masarap yung ano niya, sabaw. I love paksiw. Maraming sibuyas, maraming luya, maraming lahat. Ang sarap. Ganyan ang tayo katipid sa ulam mga ka-sister. Kay gi-acid man tayo, tipid-tipid ba? Ang sarap ng sili, Masarap guys. yung kainin. Pinapapaklayan ni David, nilalagay niya sa salad. At eto nga, nagbabalik kang inyong lingkod mga ka-sister. At eto nga si auntie ninyo ay sumagot kay Sister Belle. At ayon nga sa kanyang salaysay, ulul. English or Japanese, okay ako dahil half Japanese ako, mga ulul. Bakit naman na ulul ka, ante? Dali man siguro si ante ng apam na may rabes. Hindi pa nga diyan nagtatapos ang saloobin ng ating mga tagapagpanood. Sapagkat subalit may isa pa tayong kasister. Ito naman ang kanyang pahayag. At ayon nga sa kanyang pagsusuli, baka si auntie talaga ang uneducated. Ayon kay Sister Malbor. Sasagot ba si auntie nyo sa mga paratang na ito? Ay kainaman siya nga ay hindi magpapatalo kundi siya ay sasagot pa din. At muli ngang naghain ng pahayag ang ating kasister. At ayon nga sa kanya, hindi nakikita sa tao ang pagiging edukada kung masyadong bilib sa sarili. At ito pa nga ang sunod na pahayag ni kasister. Isang katanungan para kay Mikami, bakit nga ba nakalak ang profile mo? Walang pagatubili na sumagot si auntie. Ayun nga sa kanyang salaysay, ganun talaga ang mga mayayaman. Agoy, Ginoo ko, patawara ang bayhana. Tagad naman nagpahayag ng kanyang saloobin itong si ka-sister Malbel. Ayun nga sa kanya, Mikami, wala sa itsura. Sunod-sunod ngang naglatag si Mikami ng kanyang mga patunay na siya ay mayamang nilalang. Pinakita nga niya ang magagara niya at mamahaling sasakyan. Gipicturan mo man lang ang mga sasakyan ng kapitbahay mo, sis. Goy, pati ang bahay ng kapitbahay mo, ante, gipicturan mo na. Igilan mo na yan, ante, at huwag ka na maganyan-ganyan kay nakaduster ako ngayon. Sige na, ante, kay ikaw na ang mayaman. Sana oil na lang talaga. Total, damo man imong kwarta, ante. Tagaik ko. Pangbili ko lang ba ng Louis Vuitton? Gucci, saka Sanil, ante. Kay wala man ako nun. Alita ko talaga, ante. Maganda na klase na bag yun. Kay bisan uwat kwarta, ante. Basta naka Louis Vuitton at naka Gucci at Sanil. Hindi na talaga kami makipagtalo sa iyo, ante, no? Hirap man makipag-argue sa mga taong lost thread ang utok ba? Di happy na lang sa live, auntie. Kay maganda man ang kinabuhi mo. Para ma-freshen up ang imo nga mind, no? Magpasalon ka, auntie. Kay need mo na talaga yan. At para ma-relax man ang imo nga body, auntie. Magpa-floor wax ka. Massage man yun, sis.
Kaya sa mga viewers ko dyan, no, mahalin nyo na lang si Auntie. Kaluoy man, 2018 pa pala ito naghahanap ng apam, kay wala man mabingwe. Agoy, bigyan nyo na lang sa may mga extra dyan.